amin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa oras na ito na kami, ang bawat isa sa amin ay tinipon mo muli para makapakinig ng inyong mga salita. Lord, i-guide mo ang bawat isa sa amin na maging focus kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Yes, O Lord. Sa araw na ito, Panginoon, Lord, ibigay mo po ang iyong bagong revelation, O God. Mga sarili sa iyo. Yes, patnubayan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo po si Pastor Bart, Panginoon, na siya ang magdadala ng salita mo sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. At patuloy ka po naming pinupuri, tinataas aming mga buhay, pinasasalamatan, Panginoong Jesus, sa lahat ng mga provision mo na pinagaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Ihanda mo na po kami, Panginoon, na makinig na inyong mga salita sa mga oras na ito. Marami pong salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Flor. Salamat Welcome po kayo lahat, mga kapatid. Si Tatay, si Sister Mer nandiyan, Sister Flor, Sister Prosy, Sister Susette, Sister Babes, si Jonah, si Bernie, si Brother Jojo, si Jet. So welcome po tayo Sorry lahat po, sa ah. ating Sorry. Sunday service. Marami pong salamat sa inyo sa time na ipinagkaloob niyo po sa Sorry. ating Panginoon. So masaya po tayo Hey, Brother mag-share Joe. sa bawat isa. Sorry po, sorry. Ma-encourage ko ang bawat isa. Okay lang, Brother At, Joe. kung meron gusto magbigay ng testimony, ayan na si Brother Joe. Hello, Brother Joe. Sister Pati Babes. yung baby mo. Okay po. So, meron po bang, mapakinggan po muna natin yung isang awit na inihanda natin para po iset natin ang ating mga puso bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon. So, meron Marunong ba tayong sumamba sa Panginoon? Okay, ito po meron akong ibibigay na introduction sa inyo. Nung pong tuksuhin ni Satan si Jesus, dinala siya ng diablo doon sa napakataas na bundok. Tapos ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin, sabi ng diablo. Alam niyo po ba, ang verse na ito po yung pinaninindigan ng mga nagsasangla ng kaluluwa sa diablo. Yan na po sa Hollywood, yung mga sikat, yung mga mayayaman, yung mga popular na mga artists. Kiniklaim nila na bago sila mag-concert, bago sila mag-artista, sinasangla nila yung kaluluwa nila kay Satanas. At pagkatapos, pinagpapala sila ni Satanas, pero may kontrata. Ang kontrata nila, 10 taon, patay na sila. Pero sisikat sila sa kayayaman. Ganun po yung mga testimony dun sa mga YouTube kung saan yung mga nagsasangla ng kaluluwa nila kay Satanas, oo, yumayaman, oo, na sumisikat, oo, talagang very popular sila, pero ang kaluluwa nila, diretso sila sa impyerno. Yung pong verse na ito, meron pong kaugnayan sa pagsamba kay Satanas. Balik mo, Jonathan. Yung verse. Okay, so makikita po ninyo dito ang pag-uusapan natin. Pag sumamba po yung tao kay Satanas, meron siyang makukuha kay Satanas. Kaya lang, ang kaluluwa nila, diretso na ng impyerno. Okay. So, kapag naman ang Panginoon ang sinasamba natin at marunong tayong sumamba sa Kanya, ano naman ang mapapala natin? Karamihan po sa atin, mostly po sa mga Kristiyano ngayon, maalam lang sila sa Biblia. Yung iba, walang kaalam-alam sa Biblia. Yung iba, maalam lang sa Biblia. Pero ang totoo, hindi sila marunong sumamba. So ang pagsamba po, hindi yung praise and worship sa church. Hindi lang po yun.
Bahagi lang po yun ng pagsamba natin sa Diyos, yung sama-sama tayong nagpupuri, kumakanta ng praise and worship doon sa pulpito. Pero ang totoong pagsamba, kahit wala ka na doon sa church, sinasamba mo si Jesus kahit saan. Paano po natin sasambahin si Jesus kahit saan tayo? Okay? Marami pong mga anointed na Christian na nagpapagamit sa Panginoon at pinapatnubayan ng Holy Spirit. Ang the way na pagsamba po sa Panginoon, tingnan niyo po ang diablo. Gusto niya kay Jesus magpatira pa. Nagpapatira pa po ang mga Hudyo. Okay? Nagpapatira pa. Ano po ba yung nagpapatira pa? Lumuluhod. Tapos dumadapa. Tapos sumasamba sila sa Diyos. Okay? Ang diablo gusto niya ganun din. Paano pa kaya ang Panginoon? Dapat tayo po mga Kristiyano, alam nating magpatira pa at sumamba sa Diyos kahit wala po tayo doon sa church. Okay? Ngayon po pag-uusapan natin yung pagsamba at pagpapatira pa sa Panginoong Hesus. Okay, tandaan po ninyo kung ang mga magician, kung yung mga spiritista, mga mangkukulam, mga witch ay marunong sumamba kay Satanas, kaya nagkakaroon sila ng kapangyarihan. Paano pa kaya ang Diyos natin na mas makapangyarihan kaysa sa diablo? Because sabi ng Bible, greater is He that is in us than he that is in the world. Kailangan malaman niyo po, kung ang diablo may kapangyarihan siyang gumawa sa mga sumasamba sa Kanya, ang Diyos din po. Kailangan sambahin natin. Hindi po tayo nakikinig lamang, hindi lang tayo nagpe-pray, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible. Dapat marunong po tayong sumamba at magpatira pa sa Diyos. So ang ating pong pamagat, worship gives you what? Question po, why we need to worship God? Bakit kailangan po nating i-worship si God? Ano po bang mapapala natin dito? Okay, number 1, pag tayo po sumasamba sa Diyos, halimbawa, isang ka magpunta, sinasabi mo kay Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. I worship you. I worship you. I glorify your name. Hallelujah. Jesus, hallelujah. We worship you. Sinasamba kita, Panginoon. I love you, Jesus. I love you. We worship you. Kaysa ka magpunta, alam niyo po mangyayari sa inyo? Ito po. It gives you the person of the Holy Ghost. Tandaan po ninyo, doon sa India, yung pong sumasamba sa mga demonyo, kaya po sila naniniwala yung mga demonyo, mga god sa kanila, kasi po nagmamanifest yung demon pag naposes sila, no? Ginagawa po ng mga Indian na mga tinatawag nilang, ewan ko po ano relihiyon ano bang tawag dito sa relihiyon nila? Yung maraming Diyos-Diyosan. Pag sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, yung Hinduism. Yeah. Hinduism. Pag sumasamba sila sa demon, naposes sila, tinutusok nila ng malaking karayom yung bibig hanggang sa magdugo, hindi sila nasasaktan. Nawawala ang isip nila, poposes sila ng demon. Kaya yung mga nakakakita doon na merong manifestation ng demon sa kanilang mga sarili, akala nila yun talaga ang Diyos. Okay? Sa ating pong mga Kristiyano, dapat ding malaman, meron din pong persona ang Holy Spirit. Hindi po automatic ang Holy Spirit nasa atin. Araw-araw po natin siyang hihingin. Araw-araw po natin siyang sasabihan na, Lord, gabayan niyo po ako sa araw na ito. Pumasok po kayo sa puso namin. Maghari po kayo sa araw na ito. Kaya po kami kada umaga, ini-invite po namin ang Holy Spirit para maghari sa amin sa buong araw. Tapos pinagpipray na din namin kayo. Jonathan, ano ba yung nasa screen mo? Bakit ganyan ang nasa screen mo, Jonas? Ano meron? Okay. Ang nakikita ko yung ano ni Mami. Ano ba? Nakikita ka namin. Mag-concentrate ka lang. Ganun ba?
Okay. namin. Sorry, So, sorry. Baka ako yung kano ko. Okay. Kasi ang screen ko, nakita ko yung kay Mami. Okay, tuloy po natin. Lahat na gusto mo eh. Okay, good. Ito na. Okay. So, tandaan po natin, ang Holy Spirit po, persona din yan. Hindi ho automatic sa inyo araw-araw. Kada umaga po, ini-invite siya. Kada umaga, dadalangin kayo, sabihin nyo sa Holy Spirit, pumasok po kayo sa buhay namin. Kasi po ang Holy Spirit, persona yan. Ito po ang persona. Okay. Ganito po yun. Ang Holy Spirit po, siyang makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Ini-invite po siya kada umaga. Isa ho siyang being, no? Kapag tinawag nyo siya, pumapasok din siya sa ating katawan. So, hindi ho tayo napoposes. Ang ibig sabihin nun, nafi-feel tayo ng Holy Spirit. Pumapasok ang Holy Spirit sa atin, tapos siya yung nagmamanifest sa atin. Ngayon, hindi po automatic si Lord na pumapasok sa mga Kristiyano. Kailangan malaman ninyo, pag wino-worship nyo lang siya, pag sinasamba siya, doon lang siya napiplease sa atin. Doon lang tayo ginagabayan. So, ang worship po, yung pagsamba, yung nagpapatira pa ka, yung sinasabi mo sa bibig mo, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I worship you, Jesus, doon mo lang mararanasan yung presence niya. Doon mo lang makikita na talaga ang Panginoon nagmamanifest sa iyo. Okay, umpisan natin. Paano natin malalaman sa Bible? Kasi may sinasabi po ang Biblia tungkol sa Holy Spirit. Persona ho yan. Okay? The Holy Spirit will speak through worship and fasting. Yung pong mga lagad, hindi na po puspos yan pag hindi sila nagwa-worship saka nagpa-fasting. Eh kung automatic ang Holy Spirit, bakit pa tayo magpa-fasting? Bakit pa tayo magwa-worship? Diba? So, ibig sabihin, hindi automatic ang Holy Spirit sa atin. Kailangan pong malaman ninyo, tayong mga Kristiyano, bago po mag-manifest si Lord sa atin, marunong tayong mag-worship, marunong tayong mag-pray, marunong tayong mag-fasting. Yun po ang condition ng Lord. Okay? So, ibig sabihin, pag marunong kang mag-worship, marunong kang mag-fasting, marunong kang mag-pray, then yung time na yon, doon mo ma-experience ng Diyos talaga buhay. Mararamdaman mo ang Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ba wala kang ginagawa, mapupuspos ka? Imposible po yun. Kahit mga nasa demonyo mag-worship muna kay Satan bago sila bigyan ng power ng Satan. Ano ba siguro sabi ni Satan, ano kayo? Swerte? Automatic akong bibigay sa inyo ng power. Hindi ho ganun yun. Ang Diyos din po ganun. Hindi ho automatic ang Diyos na magmamanifest sa inyo hanggat hindi kayo nagpe-pray, nagwo-worship, at nagfa-fasting. Okay, basahin po natin yung Acts 13:2. Magsasalita lang po ang Holy Spirit pag nagwo-worship tayo sa Kanya. Jonathan, basahin natin. John 13:2. Jonathan. Sorry, Jonathan. John 13:2. Ay, Acts. Sorry. Acts 13:2 pala. Sorry. Okay. Sabi po dito sa verse na ito, habang sila'y nag-aayuno, tingnan po ninyo sila'y nag-aayuno, ibig sabihin nagfa-fasting sila. Ang Panginoong Hesus nga nag-fasting for 40 days, nagpray pa nga siya Siya nga Diyos na, bago siya nilukuban ng kapangyarihan ng Diyos, bago namanhik manaog ang mga anghel sa kanya. Tinukso muna si Satanas, nag-fasting siya ng 40 days. Bago siya napuspos ng Espiritu Santo, tayo po kaya mga ordinaryong Kristiyano walang ginagawa. May mangyayari sa atin. Hindi ho totoo yun. Ito po, habang sila'y nag-aayuno, dalawa po ang ginagawa nila. Nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, nagsalita po ang Holy Spirit. Ibukod ninyo si Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tayong gawain inilaan ko sa kanila. Magsasalita lang po ang Holy Spirit sa atin. Maririnig nyo lang ang boses niya. Mararamdaman nyo ang presensya niya.
kapag marunong tayong mag-ayuno at sumamba sa Kanya. Amen po ba? Next. Siya po kasi ang pinagkaloob ng Panginoon. Persona ho yan. Hindi ho yan na automatic na sa atin. Palagi lang natin siyang i-invite kada umaga o kada anong oras. Kapag pag mahina po kayo, may sakit kayo, meron kayong problema, meron kayong sirkumstansya, meron kayong nararamdamang negative, invite nyo yung Holy Spirit sa inyo. Sambahin nyo ang Diyos. Purihin niyo siya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ay, minsan po mga Kristiyano, wala nang ganun. Hindi na ho sila marunong sumamba sa Diyos. Ngayon, hindi po sapat yung naririnig nyo ngayon. Bilang salita niya, bilang pinapangaral namin sa inyo, bilang tinuturo namin sa inyo. Hindi ho sapat yan. Dapat marunong kayong mag-pray. Dapat marunong kayong mag-fasting. Dapat marunong kayong magsumamba sa Diyos. Yun ang importante rito, yung pagsamba sa Diyos. Okay? Basahin po natin yung John 14:6. Parang hindi John 14:6 ito eh. John 15. Okay, basahin natin yung advocate to help you. Tingnan natin ano bang version nas. John 4:20. John 14:6, di ba? I am the way, the truth, ito, di ba? John 14:26. Okay, basahin natin John 14:26. Okay. Pag kung malalaman nyo lang po, si Jesus Christ, binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Tandaan natin persona ho yan, hindi ho yan power lang, persona. Ibig sabihin ng persona, kung ang mga masasamang espiritu, being yan, ang Holy Spirit, being din yan. Pag in-invite natin siya, pumapasok siya sa puso natin, sa isipan natin, sa katawan natin. Kasi tayong mga Christian, tayo yung templo ng Diyos. Sabi rito, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo pumapatnubay yan sa atin eh. Na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Tandaan ninyo, ang nagsugo lang ng Holy Spirit, ang Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus. Tandaan po natin, pag meron kang Holy Spirit, doon mo lang malalaman ang lahat ng ituturo sa iyo ng Diyos tungkol kay Jesus. So ang Holy Spirit, pag wala sa atin, wala tayong kaalaman sa Diyos. Malalaman lang natin yung mga bagay tungkol sa Diyos, malalaman natin yung mga bagay tungkol kay Jesus, lalo na pag nagbabasa tayo ng Biblia. Alam niyo po ba, pag binabasa niyo ang Biblia, pag hindi niyo maintindihan, ibig sabihin nun, wala kayong Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang po ang pwedeng mag-explain kung ano sinasabi ng Biblia. Doon niyo lang maintindihan na ang Holy Spirit, ang itinatas niya, yung pangalan ni Jesus. Okay? Kaya sabi niya rito, patnubay. Papatnubayan tayo saan? Sa lahat ng turo, magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Bagay saan? Magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Jesus sa atin, sa Bible. Kaya maniwala kayo sa hindi, yung pong mga nagbabasa ng Biblia, pag hindi nila masyadong maintindihan, ibig sabihin, wala pa silang patnubay. Ang Holy Spirit, wala pa sa kanila. Ibig sabihin, mahina. Bakit? Siguro po, kulang ka ng pagsamba, kulang ka ng pagpupuri, kulang ka ng pagpapasalamat, kulang ka ng pagbabasa ng Biblia, kulang ka ng pagtawag sa Kanya, ni fasting siguro, kulang din tayo. Marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Kailangan makabawi tayo, kailangan lumakas yung Holy Spirit sa atin. Paano siya pupunta sa atin? Hindi nga tayo marunong sumamba. Okay? Next. He will teach you and remind you all things. John 14:26. Okay, next. He will reveal God's thought to you. Tandaan po natin, ang Diyos, meron siyang sariling isip, no?
Yung pong Diyos, malalaman nyo lang yung nasa isip niya pag nandyan sa inyo ang Holy Spirit. Basahin natin 1 Corinthians 2:11. Unawaan niyo pong mabuti, bilang Kristiyano, kailangan malaman natin yung nasa isip ng Diyos. Okay? Ngayon, meron po sinasabi si Pablo rito. Sabi po niya, walang nakakaalam ng iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Lahat ng nasa isip po natin, lahat ng nasa isip ng tao, ang nakakaalam lang ng iniisip nyo, kayo. Yung isip nyo, alam ng espiritu nyo anong iniisip nyo. Pero hindi natin alam yung iniisip ng Diyos. Malalaman natin yung iniisip ng Diyos kung yung espiritu ng Diyos nasa atin. Amen po ba? Ibig ko sabihin, ganito po yan eh. Malibang nasa iyo ang Holy Spirit, kung wala sa iyo ang Holy Spirit, wala kang alam tungkol sa Diyos. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng iniisip niya. At pinapaalam niya yung iniisip niya doon sa mga merong espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay, so ganito lang po yan. Pag wala sa atin ng Holy Spirit, hindi natin mauunawaan yung mga bagay na nasa isip ng Diyos para sa atin. Halimbawa, may plano ang Diyos sa iyo. Gusto kanyang pagpalain. Ano yan, Jonathan? Gusto kanyang pagpalain. Gusto kanyang gamitin. Gusto kanyang bigyan ng kagalingan. Ang problema, hindi natin naiisip yun kasi hindi nagmamanifest ang Holy Spirit sa atin. Kailangan tayong mag-worship. Kailangan tayong manalangin. Kailangan nating tawagin siya. Yung mga sabi po ng Panginoon, pray without ceasing. Paano ka magpe-pray without ceasing? Yun nga po, marunong tayo dapat sumamba, tumawag, magpasalamat. Hallelujah, praise the Lord, thank you Lord Jesus. Oo, hindi naman po yung dapat ipakita yun sa harapan ng maraming tao. Sa sarili mo lang, matuto kang sumamba sa Diyos. At yung iniisip ng Diyos para sa iyo, yung plano ng Diyos para sa iyo, makikita mo, maririnig mo, magmamanifest sa iyo. Doon mo malalaman ang Diyos talaga buhay. Amen? Ngayon, 2:11 tayo. Next, tandaan po natin, ang Diyos po, ginagawa tayong templo niya bilang Christian. Okay, si Jesus po, pag nung naniwala kayo, tinanggap niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas, binigyan tayo ng Holy Spirit, sinilang yung Holy Spirit sa atin. Kaya lang, ang Holy Spirit, hindi naman yan automatic pag tinanggap mo, buong buhay mo, nandyan na yan, hindi ho ganon. Kailangan matuto po tayo sa salita ng Diyos. Kada umaga, nagpe-pray tayo, ini-invite natin yan at marunong tayo sumamba sa Kanya. Basahin natin, 1 Corinthians 6:19-20. Sabi po dito, our bodies are temples of the Holy Spirit. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ano't pinagkaloob ng Diyos sa inyo. So meron tayong Holy Spirit. Ngayon, paano natin mapapanatili ang Holy Spirit sa atin? Yun, dapat marunong tayong mag-maintain sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Hindi nyo ba alam pag sinasamba natin si Lord, pinupuri natin siya, pinasasalamatan natin siya, hindi siya umaalis sa atin. Akala ba ninyo pag nagkasala kayo, ang Holy Spirit nandyan pa rin sa inyo? Imposible ho yun. Kahit ho yung mga demonyo, hindi nag-stay sa mga demon possess. Kaya yung mga demonyo, umaalis din yan. Naghahanap ng mapapagpahingahan. Kapag umalis ang masamang espiritu sa isang tao, na-rebuke yung espiritu na inaalis. Tapos yung masamang espiritu na yun, naghahanap ng mapapahingahan. Kasi para bang nasa disyerto siya. Ngayon, pag wala siyang makita, babalik siya doon sa pinanggalingan niya. Magsasama pa siya ng marami. Kaya yung tao na yun, lumalala pa kaysa sa dati. Hindi nyo ba alam na tayo po'y may banal na Espiritu Santo? Ma-maintain lang natin yan pag marunong tayo sumamba sa Diyos. Pag hindi na tayo marunong sumamba, magpuri, magpasalamat, anong nangyayari sa Holy Spirit?
Nag-grieve din po ang Holy Spirit. Umaalis din ho yan. Ibig sabihin, pag hindi nyo na-maintain yan, malamang hindi na Holy Spirit ang papasok sa atin, kundi masamang espiritu na. Ano? Pag hindi kulang tayo ng panalangin, kulang tayo ng fasting, kulang tayo ng pagbabasa ng Bible, nakalimot na tayo, ano mangyayari sa atin? Aalis ang Holy Spirit. At mararamdaman nyo parang bumalik kayo sa sanlibutan. Ganun po yung mga tinatawag na backslider. Hindi nila ma-maintain ang Holy Spirit sa kanila kasi hindi nila alam kung paano i-maintain. Sabi mo sa 20, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Parang pasiraul. Bukang siraul. Kaya gamitin daw ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ngayon, paano natin mapaparangalan ang Diyos? Totoo lang po, ma-maintain nyo lang maparangalan ang Diyos na hindi kayo magkasala, hindi kayo matukso, hindi kayo masadlak sa sakit at karamdaman, pagagaling kayo ng bakit po? Ano po bang pagkukulang natin? Kasi hindi po natin alam na ang Holy Spirit umaalis din yan. Lalo na pag malala na yung kasalanan ginagawa natin. Yun po ang tinatawag ng mga nagba-backslide kayo. Kasi po, kahit kayo mismo mag-isip kayo, bakit nyo sasabihin ng Holy Spirit automatic sa atin tapos nagkakasala ka na? Hindi nyo ba nararamdaman nyo sa sarili natin yun? Hindi ba natin alam na niloloko ng natin ng Diyos, pati kapwa natin tao? Ang Diyos po, alam niya kung sino yung nag-maintain ng kanyang Holy Spirit. Yung marunong sumamba sa kanya. Amen po ba? Next. Next verse. Okay. Kailangan po nating hilingin ang Holy Spirit araw-araw. Okay? Una, pag nagpe-pray po kayo, kailangan marunong kayong humingi ng tawad. Hindi ho papasok ang Holy Spirit sa inyo pag marumi yung isip at puso natin. Tapos meron tayong makasalanang tinatago. Ang Holy Spirit, papasok lang yan at mananatili yan sa atin kung alam niyang malinis. At nagpapakumbaba tayo, naghumingi tayo ng tawad. Hindi po masama yung humingi ng tawad bago mag-pray. Kasi po yun kasama yun sa kabanalan. Kahit hindi ka nagkasala, hingi ka pa rin ng tawad kasi banal po yung in-invite nyo. Okay? As whenever you worship Jesus, pag wino-worship natin si Lord, hilingin nyo Holy Spirit. Basahin ho natin sa Luke 11:13. Okay, sabi nga po dito ni Jesus, kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Sabi ni Jesus, lalo ng inyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pag hindi po kayo humihingi, hindi ho kayo bibigyan ng Espiritu Santo. Yun lang pong humihingi, yun lang po ang bibigyan niya. Amen po ba? Next. Ang worship po will give you the anointing of the Holy Spirit. Ano po ba yung anointing? Okay, ang anointing po, yun yung presence ni God na hindi nyo nalalaman kapag meron kayong anointing, kahit hindi nyo pagsikapan, kahit hindi nyo pag-aaralan, hindi nyo alam kung bakit nangyayari. Ang anointing po, hindi na kayo ang kumikilos. Ang Diyos na ang kumikilos para sa inyo. Parang ganito lang po eh. Meron pong mga tao na nagsisikap maalam ang Bible. Maalam ang Diyos. Aral ng aral. Lalo silang nahihirapan. Pero pag yung taong Kristiyanong may Holy Spirit, nagkusa lang nag-overflow yung anointing. Ano bang makukuha natin sa anointing? Ito po, basahin natin. Hindi nyo ba alam na kapag puspos tayo ng Holy Spirit nasa ating katawan, ito, bibigyan niya tayo ng tinatawag na boldness. Ano yung boldness? Katulad niya, nagpipreach ako, boldness, ibig sabihin, hindi ka nahihiya, hindi ka nag-aalinlangan. Saan ba galing yung wisdom na ito na tinuturo ko? Linggo-linggo pa, bago ng bago, hindi na uubusan. Ako po sa totoo lang, pag hindi ako nag-pray, hindi ako nagbasa ng Bible, hindi ako naggumawa ng outline, wala akong ituturo.
Napakahirap magturo ng Biblia. Naniniwala ba kayo ang Diyos lang ang nagbibigay sa akin ng karunungan para maituro sa inyo? Nag-o-over lang, Amen. nag-o-overflow yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng boldness. Hindi mo alam saan nanggagaling yung tinuturo mo. Ako nga po, hindi ko alam paano ko ito naituturo sa inyo. Basta ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng message mamaya. Ngayon, katatapos ko lang po nito. At alam ko, meron na kayong matututunan. Ito po, basahin natin. He will give you boldness. Bibigyan kayo ng boldness. Kaya pag gusto nyong mag-preach, gusto nyong mag-share, huwag nyong pipilitin sarili nyo. Dapat marunong tayong mag-worship kay Lord. Marunong tayong manalangin. Marunong tayong magpuri, magpasalamat. Kasi po kusa yung nag-o-overflow. Yung pong boldness na yan, bunga lang ng kapuspusan mo sa Holy Spirit, yung anointing. Acts 4:31, basahin natin. Ito po, paano nila nakuha yung anointing, yung boldness, okay? Yung tapang, sabi niya, oh. Pagkatapos nilang manalangin, tingnan nyo, bakit sila pa nananalangin? Akala ko ba automatic nandiyan ng Holy Spirit? Kaya po sabi ko sa inyo, hindi ho automatic ang Holy Spirit. Dapat kang manalangin, dapat kang magpuri, dapat kang magpasalamat sa Diyos, dapat kang mag-fasting. Dahil sa prayer lang po dumadating yung Holy Spirit, okay? Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, yung tapang na mangaral ng salita ng Diyos, kapuspusan po yun ng Holy Spirit. Hindi ho yan pinipilit. Kusa na lang pong nag-o-overflow yan. Pagpuspos ka. Ngayon, alam mo na hindi ka puspos. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Wala kang masabi. Hindi ka makakilos. Hindi ka makapagsalita. Bakit? Kasi po, wala tayong panalangin. Wala tayong Holy Spirit sa loob. Meron lang tayo knowledge. Alam niyo knowledge? Yung kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi ho yun sapat. Oo, kailangan natin ng kaalaman. Pero kailangan natin ang banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Next, alam niyo po ba, pagpuspos tayo ng Holy Spirit, doon lang tayo makakapag-testify. Doon lang tayo gagamitin ni Lord. Doon lang tayo makakapagsalita tungkol sa Diyos. Yun po yung sikreto dito. Kaya po ako, wala akong tigil salita na salita tungkol sa salita ng Diyos. Alam ko, hindi naman din talaga ako ang nagsasalita, yung Holy Spirit. Basahin natin, ha? He will testify about Jesus. Ang Holy Spirit na pinagkaloob ni Jesus sa atin, yun ang magte-testify tungkol sa Kanya. Basahin natin, John 15:26. Okay, basahin natin sa John 15:26. Sabi po dito, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya po kapag gusto nyong magpatotoo tungkol kay Jesus, gusto nyong mag-testimony na si Jesus maraming ginawa sa inyo, dapat po meron tayong patnubay. Alam nyo yung Espiritu ng Diyos, persona yan, ini-invite yan araw-araw at sinasamba yan. Iniisip po ba natin pag hindi natin sasambahin, pupunta sa atin? Di ho. Ang Espiritu, kahit masamang Espiritu, pumupunta lang yan pag sinasamba nyo sila. Ngayon, hindi natin dapat sambahin ang mga demonyo. Dapat nating sambahin si Jesus and then ipagkakaloob niya sa atin ng Holy Spirit. Ganun lang po yun. Tapos, pag puspos na tayo ng Holy Spirit, makita nyo, gagamitin niya kayo. Kaya hindi tayo nakakapagpagamit sa Panginoon kasi kulang tayo ng patnubay ng Espiritu Santo. Ganun lang pong ibig sabihin. No? Next. Alam niyo po ba, kapag nagipit kayo, kapag pinersecute kayo, kaya pinapatay na kayo, huwag kayong mag-alala eh. Kasi sabi ni Jesus sa Mark 13:11, magsasalita siya para sa inyo. Alam niyo po, nung mga
nandito dyan pa po ako sa Pilipinas, nag-preach po kami dyan sa Ricardo, nagkrusada kami. Alam niyo po bang nag-fasting ako ng 3 araw bago mag-preach? Nung magpe-preach na po ako, binuka ko ang bibig ko, nag-preach po ang Holy Spirit, tapos nababalutan po ako ng apoy sa ulo ng ganon. Sabi ko, Panginoon, ako ba to? Sabi ko gano'n, nagsasalita ang Panginoon, hindi ko makontrol yung bibig ko eh. O, basahin po natin yung Mark 13:11. Ito po, nangyari na rin sa akin ito. Pwede ring mangyari sa inyo. Jonathan, Mark 13:11. Sabi ni Jesus, kapag kayo dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin nyo ang mga salitang ibibigay sa inyo. So, ibig sabihin, pag puspos ka ng Holy Spirit, yung Holy Spirit, bibigyan ka niya ng salita. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, sabi niya, kundi ang Espiritu Santo. Paano ka makakapagsalita ng galing sa Diyos kung hindi ka puspos ng Espiritu Santo? Okay? So, kung gusto niyo po ang lahat ng mga pinag-aaralan natin ngayon na mangyari din sa buhay ninyo, at hindi lang po sa amin, kailangan po tayong lahat matutong sumamba, matutong magpuri, matutong manalangin, matutong lumapit, matutong magkaroon ng matinding relasyon sa Diyos. Doon lang po magmamanifest ang Holy Spirit. Amen? Next. Worship will give you the power of the Holy Spirit. Hindi nyo po ba alam? Pag nag-worship ka lang, doon ka lang magkakaroon ng power. Okay. Gusto po nating magkaroon ng power, umpisan na nating magpuri sa Diyos. Magpatira pa tayo. Kahit tayo nag-iisa sa kwarto, manalangin po kayo. Yan po ang gusto ni Lord. Pag nag-iisa ka, doon mo ma-encounter si Lord sa buhay mo. Hindi yung nakikinig lang tayo, hindi gano'n yan. Dapat marunong na tayo lumapit sa Panginoong Yesus. Basahin natin. He will give you power. Ano? Acts 1:8. Pag nag-worship tayo kay Lord, doon lang tayo tatanggap ng power. Okay? Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. So ang Holy Spirit pala may kapangyarihan. Hindi siya pipitsugin. Ano? Bakit hindi tayo makatanggap ng miracles? Bakit hindi tayo makatanggap ng mga pagpapala? Bakit hindi tayo makatanggap ng mga magsusolve sa ating suliranin? Kasi po, kailangan malaman ninyo, kapag ang Holy Spirit lang na nasa atin, doon lang tayo may kapangyarihan. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi lang ho kayo pagpapalain ng Diyos, magiging saksi pa kayo. Ibig sabihin, magagamit pa kayo ng Panginoon. Bakit? Kasi po may kapangyarihan ng Holy Spirit. Next. He will give you freedom. Ano mo ba yung freedom? Sabi nga sa John 8:30, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Sabi niya gano'n. So ito pa sabi, He will give you freedom. Anong freedom? Kalayaan sa kasalanan. Okay? Kaya ho minsan ang Kristiyano natutokso kasi nga kulang na siya ng presence ng Holy Spirit. Yun po ang problema sa mga Kristiyanong hindi na marunong magpuri, manalangin, makasanlibutan, umaapaw pa rin yung makamundo. Bakit po? Kulang ng panalangin, kulang ng pag-worship, kulang ng pagsamba. Yun po ang dahilan. Akala ba natin all the time, anytime, paspos tayo? Kayo pong nakakaalam nun. Alam nyo ang sarili ninyo. Amen? Ang Holy Spirit po, pag na-maintain nyo, doon lang po may freedom. Basahin natin. 2 Corinthians 3:17. Okay. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Okay, gusto mo bang lumaya sa lahat ng tukso? Magpuri ka, kapatid. Sumamba ka sa Diyos. Gusto mo bang lumaya sa mga bandages? Magpuri ka, kapatid. Sumamba ka sa Panginoon. Gusto mong lumaya sa sakit at karamdaman?
Matuto tayong sumamba, manalangin sa Panginoon. Lahat po ng mga bondages, mga masasamang espiritu, mga sakit at karamdaman, lahat ng mga paghihirap natin sa mundo, lahat ng mga negative emotion, meron pong kalayaan dyan. Saan? Sa Espiritu ng Panginoon. Marunong na tayong magpuri sa Kanya. Amen po ba? He will give you real hope. Magkakaroon po tayo ng totoong pag-asa. Kapag ang Espiritu ng Panginoon nasa atin, doon lang tayo nagkakaroon ng tunay na pag-asa. Basahin natin Romans 15:13. Jonathan. Romans 15:13. Okay, basahin natin ano. Sabi po ni Pablo, para lang umapaw ang inyong pag-asa, kaya ngayong mga walang pag-asa, ibig sabihin yan, katunayan, kailangan mo ang Holy Spirit. Ngayon, para magkaroon ka ng, pag nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, ibig sabihin, kulang ka lang sa worship. Kulang ka lang sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Buka mo, bibig mo. I love you, Lord. I love you, Jesus. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Mga ilang oras lang, mararamdaman mo na yung Espiritu ng Panginoon. Mararamdaman mo na yung yung presensya niya. Mapupuspos ka na ng Holy Spirit, baka mag-speaking in tongues ka pa nga eh. Tapos mararanasan mo na ang kapangyarihan ng Panginoon bumabalot sa iyo. Hindi ko alam anong gagawin ng Panginoon sa iyo pag marunong ka nang magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Ano pang gagawin niya? Pag gano'n ang mangyayari sa inyo, anong gagawin niya? Yung kawalan nyo ng pag-asa dahil sa maraming problema ngayon, dahil sa COVID-19 na yan, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, ano bang kailangan mo? Magpuri ka sa Panginoon. Sabi niya, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan. Ibig sabihin, pag puspos ka ng Holy Spirit, doon ka lang may kagalakan. Doon ka lang may kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapatid, kailangan nating mapuspos ng Holy Spirit. Doon lang natin makakamtan yung tunay na umaapaw na pag-asa, kagalakan, at kapayapaan. Amen po. Hallelujah. Okay, next. Marami po ba kayo natutunan? Okay. So, at ngayon po, ganun din po yung love, yung God's love. Ma-maintain nyo lang yung God's love. Kasi po yung God's love matindi yan. Nakala natin, alam na natin yung God's love eh, no? Love your neighbor as you love yourself. Love your God with all your heart, with all your mind, with all... No, hindi po ganun kadali yun. Hindi po ganun kadaling unawain yun. Ang God's love po, nararamdaman yan. Yung meron kang compassion sa ibang tao na mga ligtas sila. Pag wala kang compassion sa ibang tao na maligtas sila, kung anong nararanasan mong kaligtasan ngayon sa sarili mo, pag nawala yun, ibig sabihin wala kang God's love. Ang God's love, nagmamanifest yan, hindi pumapayag yung Espiritu ng Diyos na hindi ka maawa sa ibang tao. Kaya ka naaawa sa ibang tao kasi nagmamanifest yung God's love. Yung God's love na yan, hindi mo makakamtam yan kung di ka marunong mag-worship kay Lord. Basahin natin, Jude 1:20-21. Ay, importante po yung pagsamba. Sabi po ni Judas, hindi po si Judas Iscariot ito ha. Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo. Sabi niya, hindi na mo? Ano sabi ni Jude? Manalangin kayo. Kaya hindi ho automatic ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit pumupunta lang yan pag nananalangin tayo. Ang Holy Spirit pumupunta lang yan, hindi lang yung panalangin kalahating oras, ang oras, hindi ho ganun yun. Ang gustong panalangin ni Lord, prayer without ceasing. Ano yung prayer without ceasing? Alam mo, sambahin mo lang si Lord any hour, any time of the day. I love you, Lord. I love you, Jesus. Subukan mo. Kahit hindi na pagkatapos ng preaching to, subukan mo lang. Sasabihin mo, totoo nga. Totoo nga ang Diyos. Wag mo na akong intindihin noon. Intindihin mo na lang sarili mo sa Panginoon.
Sabi niya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoon Kristo na nagkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Ngayon, pag hindi ka na nang-aawa sa ibang tao na gusto mo silang maligtas, ikaw din, hindi ka na rin safe. Kasi wala na yung tinatawag na God's love. Ang God's love, yun ang compassion. Yung binibigay ng Diyos. Kaya ka na nangangaral kasi gusto mong maligtas yung nakikinig din sa'yo. Kaya pag nawala na yun sa heart mo, ibig sabihin, kulang ka na talaga ng Holy Spirit. Amen po ba? Next. Ganon din po ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang Holy Spirit, He will help us to follow God's law. Akala ba natin yung kabanalan sa Diyos, yung pinapakita natin hindi tayo gumagawa ng kasalanan sa harap ng ibang tao? Hindi ho ganon yun. Alam ng Diyos kung anong nasa puso natin. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos anong kahinaan mo. Yun ay i-consider natin, hindi yung nakikita ng tao. Alam ng Diyos kung nagbago ka talaga. Dahil po ang Diyos ang nakakalam sa sikreto natin. Ang lahat ng tao po may sikreto yan eh. Ngayon, sinong nakakalam ng sikreto mo? Yung ibang tao. Yung ibang tao, kahit hindi nila alam yon, wala silang pakialam sa iyo kasi hindi ka rin nila maliligtas. Hindi ibang tao ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo, yung takot mo sa Diyos. He will esta to follow God's law. Ngayon, gusto mong sundin yung kautusan, hindi mo masunod. Bakit hindi mo masunod? Bakit natutokso ka pa rin? Bakit bumabagsak ka pa rin sa maraming kasalanan? Kasi nga, kulang ka ng Holy Spirit. Dapat kang sumamba para lumakas ka, mapagtagumpayan mo yung kasalanan. Kasi po, ang nagpapatupad sa God's law, yung tulong ng Espiritu Santo. Hindi nyo kayang baguhin sarili nyo. Ang pwede lang magbago sa atin, ang Holy Spirit. Amen? Kaya yung pagbabago ng isang tao, hindi dahil sa kanyang sariling lakas. Huwag nyong piliting magbago. Magpakapuspos kayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbabago sa inyo. Basahin mo natin. Ezekiel 36:27. Jonathan. Sabi po ni Ezekiel, sabi nga ng Diyos, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tandaan natin, yung mga pariseo kaya mga hypocrite yan, nagpapakabanal sila sa sarili nilang lakas. Ang sikreto pala ng Diyos ngayon, kaya pa pinapa-accept sa atin si Lord kasi si Lord Jesus ang magbibigay sa atin ng Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo, yun ang kasama natin na para matupad natin yung mga utos ng Diyos. Pag wala kang Espiritu Santo, puro ka lang knowledge, kailangan ng knowledge, pero kailangan mo ang Espiritu Santo para baguhin ng Diyos ang buhay natin. Amen po ba? Ganon din po. Pag meron tayong Espiritu Santo, doon lang tayo gagamitin ni Lord. Kahit anong pilit natin gamitin tayo ni Lord. Kahit ano pang pag-aaral mo, isang linggo ka nang nag-aaral, isang linggo ka nang gumagawa ng sermon, isang buwan ka nang kunwari nagpapakadalubhasa sa Biblia, kapatid, pag wala kang Holy Spirit, hindi ka gagamitin ni Lord. Wala akong gagamitin si Lord ng mga mapagkunwaring tao at mga umaasa lang sa sarili ng lakas. Yung ginagamit ni Lord, yung marunong magpuri, sumamba, manalangin, magpakumbaba, at marunong mga puspos ng Espiritu niya. Kasi po ganun ang ginamit ng Panginoong Jesus. Nung pong siya nasa lupa, hindi naman siya umasa sa sarili niyang lakas eh. Napuspos din siya ng Holy Spirit. Basahin natin po. He will help us to proclaim the good news. Isaiah 61:1. Basahin natin sa Tagalog. Kaya po sabi ni Jesus, ito, binanggit ni Jesus nito eh. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh sumasa akin. Binanggit ni Jesus to eh. Nung nasa, pero binanggit to sa Isaiah. Ang Espiritu ng Panginoon ni Yahweh sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hiniram, sabi niya,
Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y lalaya. Ano po ang sikreto? Yung Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya. Kaya po yung mga Kristiyano, gagamitin lang ng Diyos yan, pagpuspos yan. Amen? Oo, magpipres ka, pero pag wala ang Espiritu Santo, anong mapapala mo? Wala. Para lang nakinig ka tapos nawalan ka na ng gana. Alam ninyo, pag matindi yung preaching, pag may Espiritu ng Panginoon preaching, talagang yung puso mo, tinatouch the Lord. Amen? He will help us to proclaim the good news. Isaiah 61. Next, ang conclusion natin ito. Basahin natin sa Zechariah 4:6. Without the Holy Spirit, you can do nothing. Okay. Tandaan natin, ito pong conclusion. Pag wala po ang Espiritu ng Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Okay. Sabi po, sinabi sa akin ng anghel, ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Sabi niya, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon. Not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. I-memorize niyo po yun. Ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas ng sarili o lakas ng hukbo. Sabi niya, ulitin ko po, yung tagumpay ng Kristiyano ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan. So, yung sarili po natin, wala kayong magagawa dyan, kapatid. Kailangan matuto tayong mag-worship kay Lord. At pag napuspos tayo ng Espiritu niya, yun na po yun. Not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Basahin ho natin yung kwento ni David. Ito na po yung kwento ni David. Tandaan po nyo si David, confident siyang patayin niya si Goliath. Kasi po walang ginawa si Haring David, kundi magpuri sa Diyos. Isa ho siyang pastol lang, pastol ng tupa. Siyang pinakakulelat, siyang pinakamaliit sa magkakapatid. Ang pinili ng Diyos sa magkakapatid, si David, dahil marunong magpuri sa Diyos. Basahin natin ang kwento. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aking ama, sabi ni David. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito, tinaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko sa panga at pinapatay. Makapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David. Niligtas ako ni Yahweh mula sa mamababangis na leon at mga oso. Iniligtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Alam niyo po ba ang sikreto ni David? Sa 37, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leonan. Nasanay po si David. Nasanay si David na pumatay ng maraming leon. Hindi naman isang leon lang pinatay niya. At mga oso. Nililigtas niya yung mga tupa niya. Winawara, iisipin ba ninyo, mapapatay niya si Goliath sa pamamagitan ng tirador? Saan kayo nakakita ng pumatay ng higante, tirador? Ako po, nung nakipaglaban ako, nung bata ako, hindi pa ako Kristiyano noon, lumaban ako sa mga 4 na tao. Pinagtitirador ako sa likod. Hindi po ako namatay. Bakit si David? Tirador lang, tumama sa noo ni Goliath. Lumubog yung bato. Ano bang kapangyarihang merong yun? Alam niyo po ba yung bato na pinukol ni David kay Goliath? Meron pong kasamang anghel yun. Binaon ng anghel yung bato doon sa noo ni Goliath. Kaya po siya namatay. Bakit po? Dahil po si David ay anointed. May Holy Spirit.
Anong sikreto niya? Siya po ay worshiper. Amen po ba? So, tapusin na po natin dito. Marami pong salamat. Sana po marami kayo natutunan. Tayo po'y manalangin bago po ibibigay sa host ulit. Okay? Manalangin po tayo. Sabihin natin sa Panginoon, hilingin natin ng Holy Spirit. Ganito po tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po. Sa oras na ito. Nalaman po namin, not by might, nor by power, but by your Spirit, said the Lord. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa pagtitiwala namin sa aming sariling lakas at karunungan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Panginoon, ini-invite po namin ang banal mong Espiritu Santo. Gawin niyo po kaming templo, Panginoon. Maghari po kayo ngayong oras na ito sa aming buhay. Lord, we invite you to enter our hearts now, soul, body, and spirit. Cover us with your precious blood. Cover us with your presence. Cover us with your power. Marami pong salamat, Panginoon. Turuan niyo po kaming manalangin. Turuan niyo po kaming sumamba. Turuan niyo po kaming magpasalamat, magpuri sa anumang oras kahit walang instrumento. Turuan niyo buka namin ang bibig namin na sabihin namin, Hallelujah, thank you Jesus, we worship you, we worship you, we worship you hanggang sa maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, na ikaw po ay tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, iniiwan ko po ang banal mong Espiritu sa mga nakikinig sa mga kapatid ko na ito. Patunayan mo ikaw ay buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samud dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Back to the host. Amen. Amen. So maraming salamat. Si Mama kasi alis kasi sila eh. Ayun, si Mama. Bago ko umalis. Okay, salamat po sa inyo. Pag-pray po natin si Tatay, Dad, yung ano niya, yung masama niya. Ikaw mag-pray kay Tatay. Okay, so meron pa po bang ibang mga request for prayer para po maisama natin sa panalangin natin pag sa closing prayer? Pa-unmute na lang po. Ay. Okay na po. Okay po. So, manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Sama-sama kami nakinig ng iyong pagtuturo ng iyong salita. Salamat po sa biyaya at pagpapala na dala ng iyong salita sa buhay namin, O God. Sa iyong Espiritu Santo na nasa amin, O Lord, na alam namin na kailangan po namin sa buhay namin araw-araw. Alam po namin na ang iyong banal na Espiritu Santo ay pinagkaloob mo sa amin bilang pagkatunayan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya po kami, Panginoon, mabubuhay kami na puno kami ng pag-asa, puno kami ng pag-ibig mula sa iyo dahil po ang banal na Espiritu Santo ay nasa sa amin. Lord, pinapanalangin ko po si Tatay, yung po kanyang masamang pakiramdam dahil po sa kanya pong ilong, sa pagkabara ng kanyang ilong, Lord God. Kung dadaan po ito sa surgery, wag mo po siyang pabayaan, Panginoon. Bigyan mo po siya ng pagkakataon, makatulog po siya ng maayos, O Lord God. At alam po namin wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo po siya, Panginoon, sa pamamagitan ng paggamit mo, Panginoon, ng doktor na maari po makatulong sa kanya, Panginoon, sa problema po niya sa kanya pong paghinga, sa kanya pong ilong, sa kanya pong sinus, O Lord God. Alam po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na magpapagaling sa kanya dito, O Lord. At ganoon din po ang aming mga kapatid na meron po mga sakit at karamdaman. Patuloy na itinataas po namin sa inyo ang bawat isa, Panginoon. Na alam namin kayo po ang patuloy na magpapagaling sa lahat ng aming nararamdaman sa aming mga katawan, lahat ng mga pain, lahat po ng mga nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Sinusuko po namin ito sa iyo, Panginoon. By your stripes, we are healed, O Lord God. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpapahaba ng buhay namin upang kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo.
Tugunan mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isang pamilyang nire-represent ng bawat isa naririto, O Lord God. Alam mo po ang mga pinagdaraanan ng bawat isang pamilya, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng provision, O Lord God, araw-araw, Panginoon, ng bawat isang pamilya sa kanilang mga pagkain, sa mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon, sa pambayad sa lahat ng mga responsibilities of life, O Lord God, at tulungan mo na makarecover po sa mga hanap buhay, Panginoon, mapagkalubong muli ang mga hanap buhay upang ang bawat isa ay mapunan po ang mga pangailangan sa bawat isa. Isang pamilya, Panginoon. Lord, we thank you for tonight. Alam po namin, Panginoon, na kasama namin kayo, Panginoon, at kayo nalugod sa amin, nakapagbigay po ng ang bawat isa ng panahon na makinig ng iyong salita. Alam po namin na tinanggap namin ang pagpapalang nakalaan sa bawat isa sa amin, O God. Marami pong salamat. Ingatan mo po kami. Lalo higit, Panginoon, sa sakit ng COVID-19 na ito. Na alam po namin ito po hindi po kami matatamaan ng sakit na ito, Panginoon, sapagkat iingatan mo ang bawat isang naririto, Panginoon, na kasama po namin na nakinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, wala itong kapangyarihan sa buhay namin. As we cover each and every one of us with the precious blood of Jesus, O Lord. We thank you, O Lord God. We praise you. We magnify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.